5 minuto, Pia, sabi sa timer. 5 minuto na lang, sigaw ni Drake, habang nakatingin sa isang digital clock na nakakabit sa bawat poster ng warehouse. Ang pulang numero ay mabilis na bumababa. 4:59, 4:58. Kaya natin to, boss. Kapit lang, sagot ni Pia. Hinila ni Pia ang nanghihinang si Drake patungo sa pangunahing pinto, pero isang malakas na pagsabog ang yumanig sa gusali. Bumagsak ang dambuhalang bakal na beam sa harap nila, hinarangan ng tanging exit. Ang apoy ay mabilis na gumapang sa mga tuyong kahon at kemikal na nakaimbak sa paligid. Black, sa taas tayo sa roof deck, utos ni Pia. Habang umaakyat sila sa bakal na hagdan, ang init ay tila nanunuot na sa kanilang balat. Ang tactical suit ni Pia ay dinisign para sa proteksyon. Pero ang suot ng mamahaling tuxedo ni Drake ay nagsisimula ng masunog sa mga gilid. Pia, bitawan mo na ako. Mas mabilis kang makakatakas kung wala akong pabigat. Hingal na sabi ni Drake, ang kanyang bagay puno ng maitim na usok. Tumigil ka nga, Drake Montenegro. Hindi kita binabantayan ng ilang buwan para lang iwanan dito sa barbecuehan na ito. Sigaw ni Pia habang buong puwersa ang sinisipang isang pintong nakakadena. Sa isang sipa natanggal ang pinto kasama ang bisagra nito, napadpad sila sa rooftop. Pero ang tumambad sa kanila ay hindi kalayaan kung hindi isang bangungot. Ang rooftop ay napalibutan ng mataas na bakod na may kuryente. At ang tanging tulay patungo sa kabilang gusali ay isang manipis na cable wire. 2 minutes remaining, bulong ni Drake habang nakatingin sa kanyang relo. Tumingin siya sa ibaba, napakataas ng gusali. At sa ilalim ay ang naglalagablab na apoy na lumalabas na sa mga bintana. Hinarap ni Pia si Drake. Hinawakan niya magkabilang pisngi ng bilyonaryo. Sa gitna ng liwanag ng apoy, ang mga mata ni Pia ay puno ng determinasyon. At isang bagay na hindi niya maamin-amin noon, una, pag-ibig. Drake, makinig ka sa akin. Gagamitin natin ang cable. Isasabit ko yung belt ko at kailangang yakapin mo ko ng sobrang higpit. Huwag kang bibitaw kahit na anong mangyari. Instruction ni Pia. Pia, look at me, sabi ni Drake. Hinawakan ng mga kamay ni Pia. Kung hindi tayo makakalabas dito, gusto kong malaman mo na ikaw lang ang babaeng nagparamdam sa akin na hindi lang ako isang investment o isang ATM machine. You made me feel alive even when you were breaking my stuff. Wala nang kung Drake, mabubuhay tayo. At paglabas natin dito, babayaran mo pang nasira kong sapatos. Biro ni Pia pero ang boses niya ay nanginginig. I promise you, Pia, paglabas natin dito, hindi na kita pakakawalan. Magre-resign ka bilang agent at mag-apply ka bilang reyna ng buhay ko. Seryosong sabi ni Drake. 1 minute, hold on tight, boss. Sigaw ni Pia. Sinabit ni Pia ang kanyang reinforced tactical belt sa cable wire. Binuhat niya si Drake, ang huling bridal carry sa gitna ng panganib. Tumalon sila mula sa dulo ng rooftop. Mabilis silang nag-slide sa ere, habang sa ilalim nila ay ang impyerno ng apoy. Ramdam ni Pia ang higpit ng yakap ni Drake, ang tibok ng puso nito na tumatama sa kanyang dibdib. Sa sandaling yun, ang takot ay napalitan ng isang kakaibang kapanatagan. Eksaktong pagtapak ng kanilang mga paa sa kabilang gusali. Isang dambuhalang pagsabog ang naganap sa warehouse na iniwan nila. Ang impact ng hangin ay nagpatalsik sa kanilang dalawa. Sa sahig ng rooftop, ang buong langit ay nagkulay orange at itim. Nakahiga silang dalawa sa semento. Hinihingal, natatakpan ng abo pero buhay. Dahan-dahang gumapang si Drake patungo kay Pia. Hinila niya ito sa isang mahigpit na yakap habang ang mga luha ay dahan-dahang pumapatak sa kanyang mga mata. We made it. We actually made it. Sabi ko sa'yo, hindi ba? Clumsy lang ako pero hindi ako sumusuko. Bulong ni Pia habang sinusubsob ang mukha sa leeg ni Drake. Sa hindi kalayuan, narinig nilang mga sirena ng bumbero at ang pag-ugong ng helicopter ni Agent Bench. Pero para sa kanila, tumigil ang mundo. Sa gitna na nagbabagang gabi, isang pangakong nabuo. Isang pangako na mas matibay pa sa bakal at mas mainit pa sa apoy. Pia, tawag ni Drake. Po, you're fired. Nalaki ang mga mata ni Pia. Ano? Pagkatapos kitang iligtas, if-fire mo ko? Yes, you're fired as my secretary.
Drake smiled, pulling out a small cheered box from his pocket. Isang singsing na himalang hindi natupok ng apoy. Because starting tomorrow, you're going to be my fiancé. At bawal ang fiancé na nagtitimpla ng kape. Muntik nang maiyak si Pia, pero imbis na magdrama, inatawa siya. Boss, siguraduhin mo na matibay ang singsing. Baka makarati ko yan, masira lang. Hinalikan ni Drake si Pia sa gitna ng usok at tabo. Isang halik ng tagumpay at bagong simula. Pero habang naglalakad ang rescue team patungo sa kanila, napansin ni Pia ang isang anino sa kabilang gusali. Isang taong nakatayo sa gitna ng apoy, nanunood sa kanila. Isang tao may hawak ng sniper rifle na nakatutok. Hindi kay Drake, kundi kay Pia. Ang halik ni Drake ay may amoy usok at tagumpay. Isang sandali na tila itinigil ang oras sa gitna na nagbabagang rooftop. Pero para sa isang elite agent na tulad ni Pia, ang instinct ay hindi natutulog. Sa gilid ng kanyang paningin, sa gitna ng makapal na itim na usok mula sa kabilang gusali, nakita niya isang maliit at pamilyar at nakamamatay na kislap, isang laser sight. Ang pulang tuldok ay dahan-dahang gumagapang sa dibdib ni Drake, paakyat sa kanyang leeg at huminto sa gitna ng kanyang noo. Dapa! Sigaw ni Pia. Hindi niya nahinintay na sumunod si Drake gamit ang kanyang buong puwersa. Binalibag niya ang bilyonaryo sa semento at ginamit ang sarili niyang katawan bilang panangga. Isang surprise gunshot ang bumasag sa hangin, ang balay tumama sa semento. Ilang pulgada lang mula sa ulo ni Pia, nag-iwan ng isang maliit na uka at usok. Pia, ano yun? Hiyaw ni Drake. Pilit na kumakawala si ilalim ni Pia para protektahan din ng dalaga. Sniper, huwag kang gagalaw. Drake, manatili kang mababa, utos ni Pia. Ang kanyang mga mata ay nakatitik sa kabilang gusali. Nakita niyang anino ng isang tao, matangkad, naka-tactical gear at may kakaibang kilos. Ang sniper ay hindi muling nagpaputok, sa halip tinaas nito ang kanyang kamay at nag-execute ng isang hand signal na tanging mga miyembro lang ng shadow unit ng gobyernong nakakaalam. Ang retreat and observe, signal bench. Nasaan ang air support? Sigaw ni Pia sa kanyang comms. Pero static lang ang sumasagot. Bench, kung naririnig mo ko, may third party shooter. Hindi to tauhan ni Samantha. Biglang lumapag ang helicopter ni Agent Bench. Sa rooftop, mabilis na bubaba ang mga medical team at security units. Agad nilang pinalibutan sina Drake at Pia ng mga ballistic shields. Agent Pantoja, are you hit? Hingal na tanong ni Bench habang tinutulungan silang tumayo. I'm fine, pero may sniper doon sa kabilang tower. Check the perimeter now, sabi ni Pia. Ang kanyang kamay ay nanginginig pa rin sa adrenaline. Pia, calm down. Nasecure na namin ang area. Walang ibang tao sa kabilang tower kundi ang mga bumbero, sagot ni Bench na tila naguguluhan. Hindi, Bench. Nakita ko siya. Ginamit niya ang shadow signal, gate ni Pia. Nagkatingin na si Bench at ang ilang senior agents. Ang katahimikan nila nagbigay ng kaba kay Pia. Bench, anong ibig sabihin nito? Pia, kailangan nating bumalik sa headquarters. Pinapatawag kayo ni Don Fernando at Drake. Kailangan mo ring sumama. Seryosong sabi ni Bench. Pagdating sa main office ng Montenegro Industries, na ngayon tila isang war zone dahil sa mga investigador, nadatnan nila si Don Fernando na nakatayo sa harap ng malaking bintana. Ang matanday tila hindi man lang natinag sa nangyaring pagsabog. Dad, muntik na kaming mamatay. Samantha was a psycho at may sniper pa na muntik nang bumasag sa bungo ko. Sigaw ni Drake habang inaalalayan si Pia na may bendan sa braso. Dahan-dahang lumingon si Don Fernando. Hindi galit ang nasa mukha niya kundi isang malalim na lungkot. Alam ko Drake, alam ko ang lahat. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Pia, humahakbang pasulong. Sinong sniper na yon? Bakit alam niya ang shadow signal ng ahensya ko? Ibinaba ni Don Fernando isang lumang folder sa mesa. Sa loob nito ay may isang kupas na litrato ng dalawang sundalo, isang lalaki at isang babae. Ang pangalan niya ay Elena Pantoja, ang pinakamahusay na assassin na nakilala ko. Simula ni Don Fernando. At ang lalaking nasa tabi niya ay ang dating head ng security ko. Siya ang tunay mong ama, Pia. Nanigas si Pia. Ano? Ang tatay ko'y isang magsasaka sa probinsya? Namatay siya sa sakit. Yun ang kwentong binigay sa'yo ng ahensya. Para protektahan ka. Putol ni Don Fernando.
Pia, hindi ka kinuha para maging bodyguard ni Drake dahil lang sa galing mo. Kinuha ka dahil ikaw lang ang may dugo na kayang tumalo sa mga taong humahabol sa pamilya ko. Ang sniper na nakita mo kanina, siya ang ghost na nakaraan namin. At hindi si Samantha ang tunay na mastermind. Sino? Tanong ni Drake, ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Pia. Ang kapatid ng nanay mo. Bulong ni Don Fernando. Ang tito mo na akala mo'y matagal ng patay. He wants you back, Pia. He wants to finish your training and turn you into the weapon you were born to be. Biglang namatay ang lahat ng ilaw sa opisina. Ang emergency lights ay nag-flicker ng kulay pula. Mula sa labas, narinig ang malakas sa pagsabog ng main gate ng building. Nandito na sila, sabi ni Don Fernando. Nilabas ang kanyang sariling baril mula sa ilalim ng mesa. Pia, protektahan mo ang anak ko. Pero sa pagkakataong ito, kailangan mo protektahan ang sarili mo laban sa sarili mong kadugo. Niyakap ni Drake si Pia mula sa likod. Hindi kita bibitawan, Pia, kahit na sino pa sila magkasama nating tatapusin ito. Kinuha ni Pia ang kanyang 2 Glock. Ang clumsy ng ngiti ay wala na. Ang tanging natitira ay ang talim na isang babaeng nalaman ng kanyang buong buhay isang malaking kasinungalingan at handa siyang sumabog para sa katotohanan. Let them come, malamig na sabi ni Pia. Aksidente kung mababasag ang mga bungo nila. Ang pulang liwanag na emergency lights ang nagmistulang babala ng kamatayan sa bawat sulok ng 50th floor. Ang tunog ng pagsabog sa loob ay umalingaw-ngaw hanggang sa itaas. Sinundan ng mabilis na pagputo ng lahat ng komunikasyon. Patay ang elevator, patay ang wifi at ang tanging naririnig na lang ay ang mekanikal na paghinga ng mga Goose Squad na dahan-dahang umakyat sa gusali. Drake, isuot mo ito, utos ni Pia habang mabilis na sinusuot kay Drake ang isang lightweight Kevlar vest na kinuha niya sa secret compartment ng mesa ni Don Fernando. Paano ka, Pia? Wala kang suot na vest. Pag-aalala ni Drake habang ang kanyang kamay ay nanginginig sa pag-lock ng buckle. Ang vest ay para sa mga tinatamaan, boss. Hindi ako magpapahuli. Biro ni Pia, pero ang kanyang mga matay nakataon sa pintuan. Bench, anong status? Pia, we're compromised. Ang Ghost Squad ay nasa 45th floor. Hindi sila gumagamit ng hagdan. Gumagamit sila ng grappling hook sa labas ng bintana. Sigaw ni Bench sa analog radio bago tutuluyang namatay sa static. Sabay-sabay na nabasag ang mga dambuhalang glass windows ng opisina. 4 na lalaki na kamat black na tactical gear at advanced night vision goggles ang pumasok na parang mga gagamba. Hindi sila sumisigaw, hindi sila naguutos. Direkta silang nagpaulan ng bala. Sa ilalim ng mesa, hila ni Pia kay Drake at Don Fernando. Ginamit ni Pia ang kanyang 2 Glock 17. Sa gitna ng dilim, ang bawat putok niya ay may kasamang liwanag na tumatama sa target. 2 Ghost Squad members ang bumagsak, pero ang 2 pa ay mabilis na nakapagtago at naghagis ng flashbang. Pikit! Sigaw ni Pia. Isang nakakabulag na putit na kakabinging tunog ng bumalot sa silid. Pero si Pia na dumaan sa sensory deprivation training ay hindi natinag. Gamit ang kanyang pandinig, naramdaman niyang paglapit ng isang kutsilyo. Umiwas siya. Hinawakan ng braso ng kalaban at sa isang mabilis na joint lock, narinig ang malutong na pagbali ng buto. Hindi kayo basta-bastang sundalo, bulong ni Pia. Habang tinutumba ang huling intruder sa loob ng silid gamit ang isang malakas na sipa sa lalamunan. Pia, we need to move. Ang private elevator sa dulo ng hallway ay may sariling power source. Doon tayo bababa, utos ni Don Fernando na kahit matanda na ibihasa pa ring humawak ng kanyang ivory-handled revolver. Habang tumatakbo sila sa hallway, ang bawat floor ay tila nagliliyab. Nakita ni Pia ang empleyadong nagtatago sa ilalim ng mga desk. Boss, hindi tayo pwedeng bumaba lang. Maraming madadamay. Wala tayong choice, Pia. Ikaw ang pakay nila. Kapag nakuha ka nila o napatay si Drake, mas maraming mamamatay. Giit ni Don Fernando. Nakarating sila sa private elevator. Pero pagbukas ng pinto, hindi bakante ang loob nito. Isang lalaki nakatayo doon. Hindi to nakamaskara, suot ng isang kulay abong suit. Malinis ang gupit at may isang peklat na tumatawid sa kanyang kaliwang kilay. Tito Valerius, bulong ni Pia, ang kanyang baril ay dahan-dahang bumaba.
Itong lalaki nagturo sa kanya kung paano humawak ng tinidor at kung paano pumatay gamit ang chopstick. Ang tito na akala niya'y bayani ng bayan. Sofia, my little warrior. Ngumiti ang lalaki pero ang kanyang mga matay kasing lamig ng yelo. Ang ganda mo na. Kamukhang kamukha mong nanay mo bago ko siya. Pinatahimik. Nalaki ang mga mata ni Pia. Anong sabi mo? Ikaw ang pumatay kay nanay? Correction, Sofia. Ang trabaho ang pumatay sa kanya. Ayaw niyang ibigay ang codes ng Montenegro Vault kaya kinailangan kong gawin ang nararapat. Paliwanag ni Valerio sabang dahan-dahang humakbang palabas ng elevator. You monster! Sigaw ni Drake. Susugod sana pero pinigilan siya ni Pia. Boss, wag. Expert siya sa close quarters combat. Babala ni Pia. Valerius, akala ko'y tapat ka sa bansa. Wika ni Don Fernando, ang baril na nakatutok sa dating kaibigan. Ang bansa'y nagbabago, Fernando. Pero ang pera't kapangyarihan, nananatili yan. At si Sofia, siyang huling susi sa legacy ng mga Pantoja. Sofia, sumama ka sa akin ng maayos. At hahayaan ko mabuhay ang bilyonaryong ito. Kung hindi ubusin ko lahat ng tao sa building na ito sa loob ng 10 minuto. Tumingin si Pia kay Drake, nakita niyang takot sa mga mata nito. Pero nakita rin niya ang tiwala. Pia, huwag kang makinig sa kanya, bulong ni Drake. Huminga ng malalim si Pia. Ang kanyang clumsy persona ay tuluyan ng natunaw. Pinalitan ng isang puot na sadyang nilaan para sa sandaling ito. Tito, alam mo ba kung bakit ako tinawag na The Punisher sa ahensya? Dahil sa galing mo? Nakangising tanong ni Valerius. Hindi, dahil kapag nagagalit ako, aksidente kong nakakalimutan kung paano maging mahinhin. Sa isang iglap binato ni Pia ang kanyang 2 baril kay Drake. Keep this, boss, at huwag kang titingin. Sumugod si Pia, ang bilis niya ay halos hindi masundan ng mata. Si Valerius ay mabilis ding sumalubong. Nagkaroon ng isang brutal na palitan ng suntok at sipa sa loob ng makipot na hallway. Bawat tama ni Pia sa pader ay nagiiwan ng lamat. Bawat sangga ni Valerius ay may kasamang malakas na tunog ng buto sa buto. You're fast, but I train you. Sigaw ni Valerius habang sinasakal si Pia sa pader. But you didn't train me to fail. Sagot ni Pia. Kinuha ni Pia ang isang ballpen mula sa bulsa ng kanyang tactical suit. Ang pen ay binigay ni Drake gamit ang lahat ng kanyang lakas. Tinusok niya ito sa braso ni Valerius na nakasakal sa kanya. Ah! Hiyaw ni Valerius. Doon nakakuha ng pagkakataon si Pia. Binigyan niya si Valerius isang headbutt na nagpadugo sa ilong nito. Sinundan ng isang spinning back kick na nagpatalsik sa matandang papasok muli sa elevator. Boss, pasok! Sigaw ni Pia. Habang hinihila si Drake at Don Fernando sa loob, pinindot ni Pia ang lobby. Buton at mabilis na kinuha ang control panel. Manual override, baba tayo ng mabilis. Habang bumabagsak ang elevator, literal na mabilis dahil pinuto ni Pia ang safety brakes para mas mabilis ang pagbaba. Naiwan si Valerius na nakahandusay sa floor kung saan sila nanggaling. Habang dahan-dahang tumatawa, Sofia, hindi mo alam kung anong binuksan mong pinto. Bulong ni Valerius sa ere. Sa loob ng bumabagsak na elevator, niyakap ni Drake si Pia ng mahigpit. Pia, your hand, it's bleeding. Ayos lang ito, boss. Isang band-aid lang at kiss mo gagaling na ito. Biro ni Pia. Kahit nang totoo ay nanginginig ang buong katawan niya sa galit at sakit. Nang tumigil ang elevator sa lobby, ang pintuan ay bumukas sa gitna ng isang batalyon ng mga pulis at SWAT. Nakararating lang, pero sa gitna ng kaguluhan, isang itim na envelope ang nakadikit sa salamin ng lobby desk. Nakapangalan ito kay Miss Sofia Pantoja.